Biyudo na si Mang Fred sa kanyang may bahay na si Carmen. Ang nag-iisang anak naman nila ng kanyang asawa na si Elijah ay may sarili na ring pamilya. Kaya naman talagang napakalungkot ng buhay ng matandang balo. Isang araw ay napagdesisyonan niyang mag-ampo ng aso para naman may kasakasama siya sa kanilang bahay. Isang golden retriever ang inampo ni Mang Fred na itinuring niyang hindi basta alaga, kung hindi isang matalik na kaibigan. Alang ipinangalan niya rito. Palagi niya itong kasakasama saan man siya magpunta. Tuwing umaga ay nakagawian na nilang maglakad-lakad sa parke at pagkatapos noon ay pupunta sila sa palengke upang mamili ng kanilang makakain. Madalas nga ay agaw pansin silang dalawa dahil pinatahian ni Mang Fred ng damit si Al na kapareho ng sa kanya. Kaya naman lahat ng nakakita sa kanila ay talaga namang naaaliw. Dahil kay Al ay bumalik ang sigla ni Mang Fred. Natagpuan niya sa alaga ang isang karamay sa buhay. Bagamat hindi man nakakapagsalita ang alaga, ay dama nilang pareho ang isa't isa at doon ay nagkakaintindihan sila. Sabay silang kumakain sa hapag at magkatabi sa kama sa pagtulog. Ngunit isang araw, sadyang mapaglaro talaga ang tadhana. Na-paralyze ang kalahating katawan ni Mang Fred. Hindi niya ito maigalaw sa di malamang kadahilanan. Kaya naman inutusan ni Mang Fred si Al na kunin ang kanyang telepono upang matawagan ang anak na si Elijah. Dali-dali namang napasugod si Elijah upang dalhin sa pinakamalapit na ospital si Mang Fred. At doon ay napag-alaman nilang nagkaroon ng mild stroke ang matanda, dahilan upang hindi nito maigalaw ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Sa kabila ng sitwasyon ni Mang Fred, ay si Al ang kanyang nasa isip. Elijah, si Al baka hindi pa kumakain. Pag-aalala ni Mang Fred. Hayaan niyo po, Dad, at pupuntahan ko po sa bahay niyo ang alaga mo. I-check ko po siya. Pero sa ngayon po, ay magpahinga na po muna kayo para mabilis po ang paggaling niyo, sabi ni Elijah sa kanyang ama. Nang makatulog na si Mang Fred dahil na rin sa ibinigay na gamot ng doktor, ay saka panandali ang iniwanan ni Elijah ang kanyang ama at saka nagtungo sa bahay nito upang tingnan ang pinakamamahal nitong alagang aso. Pagbukas niya ng pintuan, ay agad na sumalubong si Al sa kanya. Kawag-kawag ang buntot at maya-maya pa, ay tumahol na ng tumahol sa kanya na tila may hinahanap na kasama niya. Agad naman itong naintindihan ni Elijah. Naku Al, nasa ospital pa ang kaibigan mo. Nagpapagaling, sambit ni Elijah sa aso na para bang naiintindihan ang kanyang mga sinasabi. Ito, kumain ka na muna para pag uwi ni Dad ay maglalaro ulit kayo, utos ni Elijah sa aso. Subalit inurong lamang ng nguso ni Al ang pagkain kahit pa ito'y paborito niya. Ni hindi tumikim ang aso. Balak sanang hintayin ni Elijah na maubos ni Al ang kanyang pagkain upang sa gayon ay may maikwento ito sa kanyang ama patungkol kay Al pagbalik niya ng ospital. Ngunit hindi talaga kumain ng aso kahit kaunti. Kaya naman napagpasyahan na niyang magbalik sa ospital at baka magising na ang kanyang amang si Mang Fred. Paalis na siya nang mapansing wala si Al sa loob ng bahay. Hahanapin niya pa sana ito, ngunit hapon na at baka abutan siya ng gabisdaan. Malayo-layo rin kasi ang ospital mula sa bahay ng kanyang ama. Sa isip-isip niya, hindi naman siguro lalayo si Al. Babalik na lang ako bukas ng umaga, sambit ni Elijah sa kanyang sarili. Habang nagmamaneho na pabalik ng ospital, ay nagulat na lamang siya nang makita ang alagang aso ng kanyang ama na nasa likuran na pala niya. Al, anong ginagawa mo dyan? Paano ka nakapasok sa loob ng sasakyan? Tanong niya sa aso, kahit alam naman niyang hindi ito makakasagot. Natigilan siyang sandali nang maalala niya na nalimutan nga pala niyang ilak ang pinto ng sasakyan kanina at alam niyang marunong magbukas ng pinto si Al dahil hindi lang ito basta alagang aso kung hindi trained dog rin talaga si Al, kaya naman talagang mahal na mahal ito ng kanyang ama. Sa salamin ay nakikita ni Elijah ang saya sa mukha ng aso. Nararamdaman siguro nito na papunta sila sa ospital
kung saan naroon ang kaibigan nitong si Mang Fred. Kung tutuusin, ay bawal talaga ang alagang hayop sa ospital. Ngunit nakiusap lang si Elijah na kahit sandali lang ay papasukin si Al para makita ng kanyang ama. Sa una ay ayaw pumayag ng gwardiya dahil mapapagalitan siya ng kanyang bisor. Ngunit dahil tila ba si Al na ang nakikipag-usap sa guard sa pamamagitan ng pag-ikot-ikot nito sa harapan ng gwardiya at tumatahol-tahol pa, di kalaunan ay napapayag rin nila ito. Sige sir, pero sandali lang po gabi naman na. Wala naman na sigurong doktor na mag-rounds. Dito na lang po kayo sa backdoor dumaan. Makikita po kasi sa CCTV yung aso. Paliwanag ng gwardiya. Naku, maraming salamat, Chief. Pasasalamat ni Elijah dito. Si Al naman ay tahol lang ginawa bilang pasasalamat. Walang anuman po, sir. Nakakatuwa po yung alaga niyong aso. Para siyang tao, ang talino. Nakangiting sabi ng gwardiya sa kanila. Bago sila umalis at dumiretso na sa kwarto kung saan naroroon si Mang Fred. Hindi pa man bumubukas ang pinto, ay dinig na ni Mang Fred ang pamilyar na tahol. Kaya naman agad na napabalikwas siya. Ngunit dahil paralyzed ang kalahati ng kanyang katawan, ay hindi niya kayang buhati ng sarili. Al, sambit ni Mang Fred. At nang bumukas nga ang pinto, ay bumungad sa kanya ang kaibigang aso. Hindi maganda humayaw si Al sa paghalikdila sa mukha ng kaibigang matanda. Hindi man nagsasalita, ay baka sa mukha nito ang pananabik at tuwa na nagkita silang muli. Ilang araw lang silang hindi nagkita ni Mang Fred, subalit para kay Al ay napakatagal na noon. Kaya naman nagpauwi na si Mang Fred, matapos maisagawa ang mga laboratory test sa kanya, at sa bahay na lang siya magpapalakas. Dahil paralyzed, ay naka-wheelchair na ito nang iuwi ni Elijah. Nagpa siya si Elijah at ang kanyang pamilya na pansamantalang manirahan muna sa bahay ng kanyang ama hanggang sa manumbalik ang lakas nito. Dahil sa hindi pa totoong magaling si Mang Fred, ay hindi na nila nagagawang maglakad-lakad ni Al, ngunit hindi ito naging hadlang sa dalawa. Araw-araw tuwing umaga ay inilalabas ni Elijah ang ama sa kanilang bakuran upang ito ay magpaaraw. Meron itong bola ng tennis at ito ang hawak-hawak nito palagi. Binabato ni Mang Fred sa damuhan ng bola na siya namang hinahabol ni Al at ibinibigay sa kaibigang matanda. Ito na rin ang nagsilbing exercise ni Mang Fred. Masayang pagmasdan ng dalawa sa loob-loob ni Elijah hanggang sa unti-unti nang nakarecover si Mang Fred sa tulong ng kanyang kaibigang aso. Lumipas ang ilan pang taon ay nasa ospital na naman si Mang Fred dahil na rin sa katandaan. Malinaw pa ang isip nito, ngunit ang kanyang katawan ay pahinana ng pahina. Sa ospital ay ibinili na niya ang pinakamamahal na kaibigan na si Al. Elijah, mukhang hindi na ako makakabalik ng bahay para makita pa si Al. Ipangako mo sa akin, naalagaan mo siya at ituturing na pamilya. Sambit ni Mang Fred habang pumapatak na ang luha sa mata nito. Pag-uwi mo ay pakainin mo siya ng kanyang paboritong pagkain. Utos ni Mang Fred sa mahina at putol-putol nitong tinig. Opo, Dad, pero wag po kayong magsalita ng ganyan. Gagaling pa po kayo. Malungkot na sabi ni Elijah. Sinunod nga ni Elijah ang bili ng kanyang ama. Al, kain ka na. Para pag-uwi nila dito, ay maglalaro ulit kayo, sabi nito sa aso. Kumain naman si Al sa pag-aakala na magkikita pa silang muli ng kanyang kaibigan. Ngunit ang sumunod na pangyayari ay binalot ang lungkot ng paligid sa naulila ni Mang Fred. Tuluyan na ngang namaalam ang matanda. Lahat ay nagluksa sa pagpanaw ng matanda. Kaya naman ng huling lamay nito ay dinagsa ng napakaraming malalapit na kaibigan at pati na rin ang mga kamag-anak ang burol ng matanda. Lahat ay nagdadalamhati, ngunit ang nakatawag ng pansin sa lahat ay ang kaibigan nitong aso na si Al na nasa ilalim lang ng ataol ni Mang Fred. Hindi ito tumatahol, tahimik lamang na nakayuko ang aso na tila nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang kaibigan. At nang dadalhin na sa huling hantungan si Mang Fred, ay naroon ng asong si Al at nangunguna pa sa paglalakad. Nang mailibing na si Mang Fred,
ay pinalipas lang muna ng pamilya ni Elijah ang isang linggo at bumalik na rin sila sa pang-araw-araw na buhay. Doon na sila nagpasyang manirahan sa bahay ng namayapang ama kasama ang asong si Al. At nang makabalik na sa normal na pamumuhay ang pamilya ni Elijah, ay tanging si Al na lamang ang natitira sa bahay. Bago umalis si Elijah, ay iniiwanan niya ito ng pagkain. Ngunit napapansin itong hindi kinakain ng aso ang kanyang pagkain. Isang araw nga, hindi pumasok si Elijah sa kanyang trabaho. Tinignan niya si Al sa higaan nito. Napansin niyang wala doon ang aso. Hindi niya ito pinansin muna dahil baka kung saang parte lamang ng bahay ito naroroon. Ngunit tanghali na ay wala pa rin ang asong si Al. Nang kinahapunan ay nagpasya siyang hanapin ito. Nang lalabas na siya, ay siya namang pagdating ng aso. Marumi ito at tinignan niya ang katawan kung may sugat. Subalit wala naman. Dumiretso si Al sa painuman at halos maubos ang tubig na naroon. Nagtataka si Elijah kung saan nanggaling ang kanyang aso. Kaya naman isang beses, araw ng linggo ay maaga siyang gumising. Pinuntahan niyang muli ang tulugan ng asong si Al. Subalit wala na naman ito roon. Kaya naman dali-dali siyang lumabas ng gate upang hanapin ang aso. Hanggang sa makita niyang palakad-lakad ito. Katulad ng ginagawa nila noong nabubuhay pa ang amang si Mang Fred. Sinundan ni Elijah si Al. At sa paglalakad ng aso, ang huling tinutungo nito ay ang puntod ng kaibigang matanda. Nakita ni Elijah na kinakalkal ni Al ang ibabaw ng libingan ng kaibigan at saka doon mamamahinga. Nakaramdam ng lungkot si Elijah sa kanyang nasaksihan. Bagamat hindi niya alam ang saloobin ng asong si Al, ramdam niya ang matinding lungkot na nararamdaman ng aso. Habang tinatanaw niya ang aso, ay biglang may nagsalitang lalaki sa kanyang likuran. "Alaga mo ba yan, sir?" Tanong ng supultorero. "Araw-araw yan nandito, tapos aalis pag magagabi na," kwento ng lalaki. "Ganun po ba?" Wika ni Elijah. "Tatay ko kasi yung nakalibing dyan. Alaga niya yung aso," paliwanag ni Elijah. "Ah, kaya pala ganun na lang yung effort ng aso," sabi ng lalaki. "Minsan ay mas loyal pa talaga ang mga alagang hayop kaysa sa mga tao," opinyon ng lalaki, habang ito'y papalayo na. Mula ng araw na iyon, ay napagpasyahan ni Elijah na hayaan na lamang si Al sa kanyang ginagawa. Dahil bagamat sila na ang bagong nangangalaga dito, ay batid niyang hindi malilimutan ng aso ang naging samahan nila ng kanyang namayapang ama. Kaya naman iniiwanan na lamang niya ito ng maraming tubig. Dahil alam niyang pagbalik nito galing sa paglalakad, ay uhaw na ito. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito, kaibigan. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo guys, may mga alaga ba kayong aso na katulad ni Al? Comment nyo naman sa baba ang kanilang mga pangalan at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano ka barangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.